Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastora Chona Reyes ng CRC Batangas. Malugod ko po kayong inaanyayahan na samahan ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw na programang Tinapay mula sa Langit. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Bilang, chapter 6, verses 16 to 21. At pinamagatang The Sacrifice Offered. Bago po tayo magsimula ng pag-aaral, tayo po ay manalangin. Father in heaven, we are so grateful and privileged that we can study your word. As we study your word, let your Holy Spirit be our teacher. Show us the wonders of your word. In Jesus' name I pray. Amen. Let me read to you Numbers 6, 16 to 21 in Tagalog version. Sabi po dito, ang lahat ng ito'y dadalhin naman ng pari sa harapan ni Yahweh at iaalay ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Verse 17, ang handog pangkapayapaan ay ihandog niyang kasama ng basket ng tinapay na walang pampaalsa, saka isusunod ang handog na pagkaing butil at inumin. Verse 18, pagkatapos aahitin ng Nazareyo ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pinagsusunugan ng handog pangkapayapaan. Verse 19, kukunin naman ng pari ang nilagang balikat ng handog pangkapayapaan, sasamahan ng isang tinapay na walang pampaalsa at isang manipis na tinapay at ilalagay sa kamay ng Nazareyo. Verse 20, kukunin niyang muli ang mga ito at iaalay kay Yahweh. Mapupunta ang mga ito sa pari, pati ang pitso at mga hita ng handog pangkapayapaan. Pagkatapos nito, ang Nazareyo ay maaari ng uminom ng alak. Verse 21, ito ang tuntunin tungkol sa panatan ng Nazareyo. Ngunit kung nangako siya ng iba pang bagay, bukod rito, kailangang tuparin din niya iyon. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Nazarite vow was made by the people annually devote toward God and dedicated to His service. Sa panahon ngayon, Nazarite vow was somewhat similar to fasting as it is involved pulling away from ordinary pleasure and being more fully devoted to God and His work. Matatagpuan po natin ito sa Amos 2:11 to 12. Base sa ating nabasa, ang lahat ng handog ay dadalhin sa harapan ni Yahweh sa pangalan ng Nazareyo. Ito'y handog para sa mga kasalanan at handog na susunugin. Pagkatapos ng dalawang handog, ang handog para sa kasalanan at handog na susunugin. Ang mga handog na ito ay ang tinapay na walang libadura. Maghahandog din ang pari, handog ng kapayapaan. Ito yung meat and drink offering bilang bahagi ng kanyang pag-aalay. Sabi sa John 6:53, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Jesus is the unleavened bread without sin. Si Jesus ang kapayapaan. Indeed, His flesh is our meat and His blood our drink. Sa pagtatalaga ng isang Nazareyo ay aahitin ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pagsusunugan ng handog ng kapayapaan. The burning of the hair in the fire under the sacrifices of the peace offering represented the Eucharistic communion with God obtained by those who realized the ideal which the Nazarite set forth. For the hair which was consecrated to the Lord might not be cast into profane place. The hair of the Nazarite was holy unto the Lord as long as the vow is in effect. In dedication to the Lord, yung buhok na inialay sa Diyos ay susunugin. At ito yung pinakahuling gagawin sa kabuuan ng pagtatalaga sa isang Nazareyo. Sa verse 19, kukuhanin ng pari ang nilagang balikat ng handog na kapayapaan at sasamahan ng isang tinapay na walang pampaalsa at isang manipis na tinapay at ilalagay sa kamay ng Nazareyo. Ang pagtatalaga sa isang Nazareyo ay banal. Nagpapatunay na tinanggap ng Diyos na ang gawa niya ay banal. The hands speak of works. Ang pagpapatong ng kamay ay isa rin sa seremonya. Ginagamit at nagpapakita
ng kabutihan ng Diyos sa kanya, His sovereign dominion over him. Pagkatapos ng lahat ng seremonya, pwede na silang uminom ng alak, gupitan ng buhok, ihitan ang buhok. The vow of his Nazariteship being fulfilled. The Nazarite vow is completed. Ang isang halimbawa sa Biblia ay si John the Baptist, a Nazarite. Lahat ng ating napakinggan has to do with the taking of Nazarite vow and the serious of keeping it. What did Jesus say about vows? Ayon po sa NIV translation, sabi dito, "Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made." Tayo bilang mananampalataya, kailangang maintindihan natin that promises and vows we make to God are serious. Inaasahan ng Diyos na anuman ang ating pangako at kasunduan ay kailangan nating tuparin without exception. Let us pray. Father, we thank you that once again pinaalalahanan mo kami na kung kami ay nangako, kailangan tuparin ito dahil kayo nga po ang Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa katuroang aming narinig ngayong umagang ito. At patuloy din, Panginoong, idinadalangin namin ang aming bansa na magkaroon lagi ng kapayapaan at maranasan ang kapangyarihan mo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Patuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit sa ganap na 5 at kalahati ng umaga. I-share po natin ito sa ating mga kaibigan upang mapagpala din po sila. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. To God be the glory.